Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa DepEd PBB 2023. Ayan, so mayroon nga pong post ang official Facebook page po ng usapang budget natin na ito po ay isa sa mga Facebook page po ng Department of Budget and Management. Ayan. So naipost po nila doon na ang atin daw pong PBB 2023 ay hindi talaga siya delay. Ayan. So may mga paliwanag po sila, no? Meron po sila mga explanation doon kung bakit nasabi po nila na hindi daw po delayed or hindi pa po late ang ating PBB 2023. Ayan. So, kayo mga kamaestro, papayag ba kayo? Agree ba kayo sa naging pahayag na ito ng DBM? So, pwede po kayo mag-comment po dyan sa comment section po natin later. Kaya panoorin nyo po maigi itong video po natin para mailabas po ninyo ang inyong saloobin or inyong opinion tungkol po dito sa naging paliwanag po ng Department of Budget and Management na kung saan daw po ang ating PBB 2023 ay hindi pa siya delay or hindi pa siya late. Ayan. So ito po, no? Naglabas po sila ng facts or yung frequently asked questions about sa performance-based bonus or sa PBB 2023. So muli po, ito ay galing sa Usapang Budget Natin Facebook page. Ayan, so credits po sa Usapang Budget Natin Facebook page. Sa kanila po natin kinuha itong image or screenshots na mga pictures po na ipinapakita po natin dito sa ating video. Ayan. So, unang tanong po na nilagay nila, ayan, nakalagay dyan, na-delay ba ang 2023 PBB? Ayan, so yan po yung pinakaunang tanong na kanila pong nilagay. Siyempre, ito po yung naging kasagutan nila, hindi po, hindi ito delayed. Ayan, so yan po yung malinaw na sagot nila ng mga kamaestro. Ayan, then alamin natin bakit daw hindi delayed. Sabi dyan, ang kanila pong paliwanag, talagang dumadaan ang PBB sa mahabang proseso ng evaluation at validation bago ma-release simula pa noong 2012. Ganito na ang sistema. So yan po yung naging maliwanag po dito ng DBM. Ayan, simula daw po noong 2012 ay ganyan na raw po yung sistema po ng proseso po nitong ating natatanggap na performance-based bonus. So ang tanong naman po natin dito mga kamaestro, dito sa unang slide na ito, so, ganyan na pala ang sistema. Bakit hindi po na ibago? Po mga kamaestro? So, sana may nagawa pa, Kasi sabi nga nila, 2012 pa, ganito na yung sistema. So, inabot na siya ng almost 13 years na ganito yung sistema. So, ang tanong po doon, meron bang nabago or meron ba silang in-improve, ayan, sa sistemang ganito? Ayan. By the way, yan po ang explanation nila, po mga kamaestro? So, kayo, ano yung reaction niyo po dito sa unang slide na ito na ginawa po ng DBM. Ayan. Next po, ito, pangalawang katanungan. Bakit ang tagal bago ma-release? So, syempre, nagpaliwanag po dito ang DBM ng mga proseso na pinagdaraanan bago ma-release ito pong ating PBB 2023. Ang una, ayan, number 1, pagsumite ng requirements. Pagkatapos ng performance year, bawat ahensya ay magsusumiti ng reports bilang suporta sa performance, financial process at client satisfaction results. Pangalawa naman pong steps, scoring and evaluation. May mga validation body na mag-check at magbibigay ng score. Kailangan makapasa sa minimum score na 70 points at matugunan ang mga kondisyon. Pangatlong steps, validation ng compliance. I-check ng ibang validating bodies tulad ng COA at CSC kung nakapag-comply ang mga ahensya sa mga accountability requirements. Ika-4 na steps, the final assessment. Kapag validated na, maglalabas ng final assessment ang EO61 TWG kung pasado o hindi ang isang ahensya. Ipopost din ito online para transparent. Ika-5 hakbang, isolation at appeals. Kung hindi nakuha ng ahensya ang minimum score na 70 points, hindi sila makakatanggap ng PBB. Kung may hindi nakapasa sa ibang kondisyon, pwedeng mag-exclude ang unit o official o empleyado, pero may karapatan din ang mga ahensya na mag-apila. And then, ang ika-6 na hakbang, release ng PBB. Pagkatapos ng lahat ng ito, saka lang ma-release ang PBB based sa listahan ng mga empleyadong nakatanggap ng PBB at nireview ng DBM. So, ito po yung 6 na steps or 6 na hakbang na ibinigay po ng DBM or ipiniliwanag po ng DBM kung bakit
medyo natatagalan ano po ang releasing talaga nitong ating PBB 2023. Ayan. So kayo, ano ba yung reaksyon niyo po dito mga kamaestro sa pangalawang katanungan po na binigay po ng DBM about PBB 2023? Next, ikatlo, bakit 2025 na nire-release or nire-release ang PBB para sa 2023? So yun, tama nga naman ang tanong, ano? So ngayon ay fiscal year 2025 na, pero yung ating pong matatanggap pa lamang is para sa fiscal year 2023. So ang paliwanag po dyan ng DBM, normal po yan. Ganito ang takbo ng proseso. So yan, so sabi po nila mismo yan, normal lang daw po yan na matatanggap natin ang PBB, no, na late po siya ng 2 taon. So ito po yung paliwanag nila yan. So for 2023, ayan na nga yung atin pong matatanggap is taon ng performance. So syempre, ang pagbabasihan po ng ating performance is within the fiscal year 2023. Ano po? Then, 2024, evaluation and scoring, validation, and appeals. So yun, doon po naganap lahat, ano po, yung prosesong binanggit natin kanina, naganap po yun noong nakaraang taon, 2024. Then, 2025, release ng bonus. Ayan. So kaya kahit para sa 2023, ang na-performance, natural na na-release ito sa susunod na taon or 2 taon. So yan po yung naging paliwanag po ng DBM kung bakit po ang ating pong matatanggap ngayon ay para sa PBB 2023 kahit tayo po ngayon ay nasa fiscal year 2025 na. Ayan. So nagkataon din po no na ang DepEd ay sa initial evaluation tayo po ay hindi talaga nakapasa. Kaya siguro yun ang naging factor kung bakit mas late nating natanggap ano po ngayon. Ayan, kasi nga nagkaroon pa po ng appeal, ano po. And then nagkaroon ng re-evaluation hanggang sa ito nga tayo po ay naging eligible muli para sa PBB 2023. Ayan. Then, syempre, ito ang bottom line. So, ang bottom line po ayon sa DBM, hindi delayed ang PBB. Ganito lang talaga ang proseso para masigurong patas at transparent yung ibang nakatanggap na at yung iba naman ay kasalukuyang under review pa. Ayan. So, yun po yung paliwanag ng DBM muli, no? Kung bakit daw po tayo ay or bakit daw ang atin pong PBB 2023 ay hindi talaga delayed or hindi siya late. Ayan. So, comment po kayo ng mga kamestro, ano po ba ang magiging or naging reaction nyo or sa loobin nyo dito sa naging explanation po ng Department of Budget Management patungkol pa rin po dito sa releasing ng ating PBB 2023. Ayan. So, sa mga nagtatanong, bago natin tapusin tong video, ayan, marami pa rin nagtatanong kailan daw ang PBB. So, malalaman natin yan, most probably, pagdating ng September 30. So, that's on Tuesday. Dahil according nga po sa TBM, doon sa ginawa nating latest or video kahapon, ay magkakaroon ng pagpupulong ang Technical Working Group and hopefully ay maayos na po nila yung resolution ano po, na magpa-formalize for the DepEd, no, na maging eligible for the PBB 2023. So yun lang po ang inaantay, ano, yung signed resolution na hopefully po ay mangyari na yan this coming September 30, 2025. Ayan, sumuli, kung may mga reactions po kayo or may mga opinion kayo based dito sa naging explanation po ng DBM, free po kayo na mag-comment dyan sa ating comment section. Libre lang naman po yan. Huwag po kayo mahihiyang mag-comment dyan sa comment section po natin. Alright, so dito na natapos itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about PBB 2023 and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!